person of her voice. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Simula nang makita ko ang babaeng iyon na ikakasal, nagbook ako ng aking flight para maka-attend sa kanyang grand wedding. Bumili din ako ng aking magiging regalo sa kanila. I chose simple kitchenware. Yun ang malapit sa puso ko na bilhin para sa kanila. Gayong isang prinsipe ang kanyang magiging asawa. I can't explain this feeling knocking my senses. Hindi ako si Ben na maraming kakilala kaya why my heart keeps on telling me to fly to Russia. Dumating ako dito sa aking tutuluyan na unit. Malapit lang sa venue ng kanilang kasal. Nagpahinga ako sandali bago magbihis at dumalo sa pinakihintay na kasalan dito sa Russia. Lahat sila kakikitaan mo ng lubos na kaligayahan pero ako, heto, parang pumapasok sa aking sariling kabaong na dumidilim sa kirot. Pagkadating ko sa wedding hall ay napanganga ako sa ganda. Talaga namang nagtapon sila ng milyones para sa kasalang ito. Pati mga bisita nila at sponsor ay kilala sa industriya. Pinili ko sa gitna umupo para makita ko ang kanyang pagmarcha at sakto na matatanaw ko ang harapan. I don't really get why my feelings is affected that much and the pain is unbearable. Tumugtog ang choir sa taas para sa kanyang pagmarcha. Tumayo din ako at tumingin sa likod kung saan siya manggagaling. Kusang naglaglagan ng aking luha na hindi ko maintindihan habang pinapanood siya. Bawat kanyang hakbang papalapit sa altar ay parang isang punyal na tumatarak sa aking dibdib. Napahawak ako sa aking dibdib na hindi tinatanggal ang titig sa kanya habang nag-uunahan ng aking mga luha. Bakit masakit na makita ko siya na ikakasal sa iba? Bakit masyadong mabigat sa dibdib? Saan nanggagaling ang nararamdaman ko sa kanya? Carmela Alvarez, bakit ganito ang nararamdaman ko para sa'yo? Muli akong napaupo sa aking upuan at sinundan siya ng tingin habang lumalapit sa kanyang masayang groom. Paulit-ulit ko na binibigkas sa aking isipan ng kanyang pangalan, ngunit paulit-ulit na kirot ang namayani sa aking dibdib. Sino siya sa buhay ko para maging apektado ako sa kanyang kasal? Nanatili ako nakaupo hanggang sa matapos ang buong seremonya ng kasalan. Gusto kong lumapit sa kanila para batiin sa kanilang magarbong kasalan ngunit bigla siyang inakay ng isang lalaki papunta sa kabilang grupo. Siguro ganito ang kasalan ng mga mayayaman, artista at prinsipe o prinsesa. Hindi sila basta nalalapitan. Muli ko siyang tinapunan ng tingin bago naglakad palabas ng wedding hall. Dumiretso ako sa aking unit at nagpahinga sandali bago pumunta muli sa airport pabalik sa Pilipinas. Charles person of her voice. Nataranta ako pagkakita kay Aris sa loob ng wedding hall. Hindi ako makalapit basta sa kanya dahil isa ako sa groomsmen. Hindi din ako makatawag kay Ben para abisuhan siya. Paano nakarating dito si Aris na hindi man lang ako sinasabihan ni Ben? Paano ko si Daddy ang makakita sa kanya? This is not the right time yet. I'd rather wish Daddy to meet him kapag bumalik na ang kanyang alaala. Hindi ako nakafocus sa buong kasalan. Ang aking atensyon ay nasa kay Aris. Pagkatapos ng buong seremonya ay muntik na nga siyang makita ni Carmela. Buti na lang maagap ako at nagawan ko ng paraan. Nabunutan ako ng tinik nang tuluyan siyang umalis at hindi rin dumalo sa reception. Ganoon pa man, kumubli ako sa isang lugar para tawagin si Ben. Charles, bungad agad ni Ben. Hanggang ngayon ay ibang tao pa rin ang trato sa akin ni Ben dahil sa sinapit ni Aris. Ben, nandito sa Russia si Aris. Mabilis kong sagot. What? Gulat niyang usal. Ako ang dapat na magtatanong niyan sa'yo. Ano nangyayari? Bakit siya nandito ngayon? I'm scared. Dad will see him. I'll find a way to reach him. Just make sure your family is one place away from him. Kapag may mangyaring masama sa kanya, I swear, Charles, pagsisisihan ng pamilya mo ang paggalaw sa kanya. I'm not scared sa prinsipe na asawa ng kapatid mo. Pagbabanta niya sa akin, hindi ko alam kung matatakot ba ako o hindi. Basta ang alam ko, hindi ko kilala kung sino si Ben Fuentes. Kuya, biglang tawag ni Carmela. Pinatay ko agad ang tawag ko kay Ben at nilapitan agad si Carmela. Sorry, urgent call sa office.
pagsasinungaling ko sa kanya. It's my day, kuya. Hayaan mo naman muna sila kahit isang araw. And to start pretending I am happy, throwing a lovely smile to everyone kahit sa totoo lang, napupunit na ang puso ko ng unti-unti. Pakiramdam ko yung nagtataksil ako kay Aris. Malungkot niyang saad. Niyakap ko siya, tinaplos ang kanyang likod. We will surpass this soon, Carmela. Kung tintiis pa at sana kapag dumating na ang araw na iyon ay mapapatawad mo ako. I have to. No, I need to protect you both. Bilang nakatatanda mong kapatid, handa ako magsakripisyo. May tama lang ang isang mali. Tama na ang paghihirap ni Mommy na pilit nilang ikinukubli. I may not get what I want, but at least sa'yo'y makukuha mo at sisiguraduhin ko yun. Muli ko siyang inakay sa upuan nila ni Prince Robert. Nakapagkwentuhan at plastikan muna ako ng ngiti sa mga bisita. Ganoon din kay Daddy. Bago ko binalikan si Karina sa kanyang mesa. I did my best to show the people that I am a responsible husband, caring with my bored wife too. Baby, tawag ko kay Karina. Bumuntong hininga siyang sumimangot bago sumagot. There you are. Pilit niyang pinasaya na saad. Naintindihan ko kung bakit siya malungkot. 2 taon na kaming mag-asawa pero wala pa kaming intimate relationship behind closed doors. I want her to give up pero hindi siya sumusuko. Bagkus ay patuloy niya akong inaalagaan kahit malamig ang pakikitungo ko kapag naglalambing na siya. I'm sorry, baby. Bulong ko sa kanya bago hinalikan ang nakanguso niyang labi. Inihilig niya ang kanyang ulo at hinawakan ng aking kamay. Hindi na ako sumama pa sa palaro nila dahil may asawa naman na ako. Nanatiling hinawakan ni Karina ang aking kamay. Parehas kaming nagulat pagkadapon ng bugkos ng bulaklak sa aming harapan. After 4 years, Aris Silver Boys. Hindi ko mapigilan ang hindi ngumiti sa kawalan. Sa 4 na taon na dumaan sa buhay ko ay napalago ko ang aking sariling negosyo sa tulong ng aking pinsan na hindi ako kailanman pinabayaan. Hindi ko tinanggap ang mga ibinigay niya sa akin. Gusto ko ipaghihirapan ko ito. Mas masarap sa pakiramdam kung napaghirapan mo ang anuman na meron ka. Namamayagpag ang GSJ Architecture and Design Local and International. Ang huling pinagkakabalahan ko ngayon ay ang Bakes and Pastries Coffee Shop by Dina. Dina and Ben expanded her bake shop into a coffee. Nagpapadesign din si Ben ng para kay Jasmine na mini studio. Suportado ni Ben ang kagustuhan ni Jasmine, which she excelled so much at her young age. Walang mapagsidla ng aking kaligayahan na may masasabi din akong akin. Hindi man kasing yaman ng aking gwapong pinsan, at least meron ako. Tinuruan din ako ni Ben paano ang bumili ng mga shares. Ang bago ngayon ni Ben ay ang bilihin ang mga naluluging kumpanya o mga negosyong malapit nang makuha ng bangko dahil sa laki ng utang. Hindi na ako magtataka kung darating ang araw na negosyo niya lahat ang nasa paligid. Ginamit niya ang ipinamana ng kanyang stepfather na pera, kasabay ang patuloy na pagtulong sa mga foundations at paaralan. Huling investment ko din ay sa Gorgeous Group of Companies. Ayoko sana dahil kabi-kabilaan ng skandal ng Gorgeous Group. Minsan na rin silang na-declare ng bankruptcy at mga pagkakahuli ng kanilang board members and even the general manager of finance. For me, it's not worth the risk dahil parang pinamumunuan ito ng mga corrupt at may mga personal interest. But Ben persuaded me to invest. Having shares in different company were a good start for a single man like me. Soon, when I had my family, money wouldn't be any problem. Halos para ko na rin sinusundan ang yapak ni Ben sa negosyo. I am now a young multi-billionaire. Actually, wala akong interest na maging katulad niya pero Ben always says it's for my own good and to my family soon. Insan! Panggugulat sa akin ni Ben. Nakarating ka din. Pinigilan ka na naman ba ng bunso mo? Tanong ko sa kanya. Umiling siya bago sumagot at pabagsak na umupo sa sofa. Hindi, Insan.
Dinala namin si Andrew sa ospital. Tumirik ang mata sa lagnat. Pagod at malungkot niyang saad. Ha? Kumusta na siya? Okay naman na ba? Sana hindi ka na pumunta. Kaya ko naman mag-isa dito. Maktol ko sa kanya. Okay na pare. Nandoon na si mommy at daddy. Hindi rin pumunta sa shop si Dina. Gusto din kasi bumili ng mga gamit kasi may outing si Jazz. Sige, tara na. Sabi mo eh. Binilinan ko muna ng mabuti ang aking stuff bago lumabas. I personally talk with our clients before closing a deal. Gusto ko kasing ang aking makakatrabaho ay pawang trabaho at walang ibang hidden agenda. Ang isa ko kasing kakilala ngayon ay lumalaban sa korte dahil inakusahan ng panlilinlang, fraud, or etc. Napuno yata ang pick-up na Benz sa dami ng pinamili namin. Tawanan kami bumalik sa loob at bibili pa daw kami ng pasalubong sa mag-iina niya. Inaya kong kumain muna bago mag-shopping pa noong may batang lalaki na lumapit sa akin at umiiyak. Natigilan ako na tumingin sa kanya. Yumuko ako na maabot ko siya at makita ang buo niyang mukha. Bakit parang kamukha ko yata ang bata? Napakunot noo kong tanong sa aking sarili. Natigilan akong nakatitig sa kanya. Panay ang pag-ikot ng aking leeg sa pagsilip sa kanyang mukha. Tumigil din ang bata sa pag-iyak at tumingin sa akin. Nakailang pikit at kusot siya sa kanyang mata na nakatingin sa akin. Are you my father? Kanyang unang tanong. Bagamat wala ko natatandaan na may naanakan man ako, ay magaan ang pakiramdam ko sa kanya. No, sweetheart. But who's with you? Sagot ko sa kanya na naabutan ni Ben. Okay. I lost my nanny. Kanyang sagot at muli siyang umiyak. Si Ben naman ay natulala sa tabi na akala mo'y tinuklaw ng ahas na nakatitig sa amin. Lumaki ang kanyang mata na nakabuka pa ang bibig. Okay, I will help you find your nanny if you will stop crying. Pakiusap ko sa kanya kasi pinagtitinginan na kami. Baka isipin ng mga tao ay binubuli ko ang bata. Really? What is your name? Muli niyang hirit na tanong. Haba, madaldal at matalino ang bata na ito. Napangiti akong pinunasan na ang kanyang luha. My name is Alexis. How about you? What is your beautiful name? Tanong ko din sa kanya. My name is Asher. My mom said, Daddy loved that name. Natigilan ako't napakurap. Asher. Ulit ko sambit. It's odd that I feel connected with that name. Uncle Alexis, can you help me find my nanny now? Untag niya sa akin para mapabalik ako sa aking ulirat. Binuhat ko siya at sinenyasan si Ben na pumunta kami sa information desk. Ben's personal voice. Para akong binuhusan ng malamig na tubig pagkakita sa batang kausap ni Aris. Kung hindi naman bobo si Aris, makikita niyang carbon copy lang naman niya ang bata. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Nanatili ako nakatayo at nakatingin sa kanilang pag-uusap. Sunod-sunuran akong sumunod sa kanila papuntang information desk. Patuloy din ang pagkwento ng bata. Naaliw naman si Aris sa kanyang kabibuhan. Kinakabahan akong siliyan ang darating dahil malaki ang paniniwala kong anak nila ang batang karga-karga ni Aris. Ilang sandali pa at dumating na ang kasama ng bata. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa ng paulit-ulit. Hindi siya siliyan. Nawala ang aking haka-haka kung sino siya nung tawagin ng bata na Yaya. Sir, maraming salamat po sa pagtingin sa bata. Pagpapasalamat niya, bumitaw ang bata sa pagkakayakap niya sa kanyang yaya at binalikan sa Aris. Uncle Alexis, when will I see you again? Malambing niyang tanong. Nakakadurog ng puso ang maamo niyang pagtatanong. Paano nga kung siya ang anak nila ni Lian? Para akong hihimatayin sa panghihina. Kapag nga naman magbiro ang tadhana. Kung kailan okay na si Aris, saka naman mangungulit ang tadhana. Why? Do you want to see me often? Magiliw naman ang sagot ni Aris. Lumiwanag ang mukha ng bata at ngumiti ng matamis. Tom, ngiting Aris talaga. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ako pwede magkamali. Pamangkin ko ang nasa aking harapan. Kailangan kong tawagan si Charles kung nasaan ang anak ni Lian at Aris. Yes,
I love to see you. Nagpapakyut na sagot ng bata. Ngumiti din si Aris. Dinukot niya ang kanyang wallet at ibinigay sa bata ang isa niyang calling card. Tell your nanny to bring you here. I am working there every day. Sa sobrang tuwa ng bata ay tumalon siya kay Aris at niyakap ng mahigpit na hindi napaghandaan ni Aris para matumba sila sa sahig. Nag-aalalang lumapit ang yaya ngunit sinanyasan kong huwag mo nang lumapit. Kumuyom ang aking palad na pinipigilan ko ang pagpatak ng aking luha. Kung sana hindi naging sakim ang tadhana sa pag-agaw ng kanilang kaligayahan, malamang masaya silang pamilya ngayon. Pumikit ako at napaisip, kumusta na kaya sa Lian? I sighed deeply, massaging my head. Pagkatapos ng 6 na taon, nandito na naman ako sa lugar kung saan ako namuhay bilang sa Lian. Dito ko din nakilala ang bago kong pamilya at ang nagbigay ng bagong kulay sa aking buhay. Ngunit dito rin ang lugar na ninakaw sa akin ng tanging kaligayahan ko. Pinikit ko ang aking mga mata ng ilang minuto bago nagpatuloy na naglakad palabas ng airport. Bawat lugar na nadaanan ko at dadaanan ng taxi na sinasakyan ko papunta sa Shangri-La ay isang mapait na alaala ang unti-unting bumabalik sa akin. Masakit gunitain ang nakaraan pero mas masakit na malaman mong ang magulang mo ang sanhi ng puot at sakit na nakatago sa puso mo ng buong buhay mo. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Daddy para payagan niya ako lumuwas ng Pilipinas. Siguro nga dahil hindi siya tao. Dahil hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng masakit. Naalala ko na naman si Aris. Marami pa sana ang mangyayari sa buhay niya kung hindi siya namatay. Tama na Carmela. Burahin ang mapapait na alaala. Namimiss ko na rin mayakap ang aking anak. Sa mga taon na lumipas ay lihim kami nag-uusap. Nagpanggap ako nagtatrabaho sa malayo kaya wala ako sa kanyang tabi. Pinunasan kong pumatak na luha sa akin. Saktong pagtunog ng aking telepono. Ma'am Carmela, nandito na po kami sa lobby ng Shangri-La. Shangri-La Hotel. Text sa akin ni Aling Gloria. Napangiti ako na pagkatapos ng nakababagot na biyahe ay makikita at mayayakap kong muli ang aking anak. Malapit na po ako, Aling Gloria. Nakangiti kong pagtipa ng aking reply. Nagmadali akong pumasok sa lobby. Pagkarating ko sa harapan ng hotel, hinayaan ko mga crew na kumuha sa aking gamit. Excited akong makayakap muli ang aking Lil Aris ng buhay ko. Mommy! Sigaw niya. Agad pagkakita sa akin. Malapad naman ang aking ngiti na sumalubong sa kanya. I got you, my Lil Aris. Bulalas ko sa kanya. Can I sleep here? Tanong niya agad. Tumawa naman kami ni Aling Gloria. Opo, pwede my love. Pero mamaya, sa room na lang muna kayo kasi may meeting pa si mommy. Sabi ko sa kanya bago halikan ang dulo ng kanyang ilong. Paano ko naman makakalimutan ang sakit sa aking puso kung kabiyak ka lang naman ang taong nagmamay-ari ng aking puso, Asher. Habang paakyat kami sa aking unit ay nakipagkwentuhan ako kay Aling Gloria. Mga usapang hindi namin mapag-usapan sa Zoom o kaya kapag tumatawag ako. Siyempre hindi mawawala ang usapan tungkol sa aking naging asawa. Kumusta naman po kayo ni Prince Robert, Madam? Kanyang tanong. We are in good terms as a friend. Wala ba siyang balak na makipaghiwalay sa iyo ngayong umamin kang may nagmamay-ari na ng puso mo? Muli niyang tanong. No, maghihintay daw siya hanggang sa kung kailan ako handang tanggapin ang pag-ibig niya pero malabong bagay na yun dahil mananatiling sa dati kong asawa lang titibok ang aking puso. Mapait kong sagot at pilit ngumiti na nakatingin kay Asher. Kahit sa totoo lang, nadudurog ang puso ko sa pangungulila sa kanya. Gusto ko ring dalawin ang pamilya ni Ben pero natatakot akong sumbatan nila dahil sa nangyari kay Aris. Ipinaglaban ko naman siya, hindi nga lang sapat kaya nasaktan siya. Sana pwede kong ibalik ang kahapon at hindi na ako humiwalay sa kanya. Ikinabit ko na sana ang katawan ko sa kanya. Siguro, hindi siya makukuha ng mga tauhan ni Daddy. Aling Gloria's personal voice.
Nasasaktan din naman ako na nakikita siyang nasasaktan, ngunit sumusunod lang ako sa bili ni Sir Charles. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga plano niya pero nung nakita ko kung paano niya alagaan si Sir Aris ay tinulungan ko siya. Hindi ko nga lang masabi kay Carmela na buhay naman talaga ang lalaking pinakamamahal niya. Kitang-kita sa kanyang mata ang lungkot at sakit na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng kanilang anak. Hindi ko alam kung mananatili ako magpapangga pero wala din namang kwenta na sabihin ko sa kanya dahil nawala na ang alaala ni Sir Aris. Aling Gloria, mauna na kayo sa room. Itong keycard. Sabi niya at biglang bumukas ang katapatan na pintuan at inuluwan noon si Sir Aris. Nataranta akong hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagmadali akong idikit ang card ngunit napansin siya ni Asher. Uncle Alexis! Nagtititili niyang sambit at kahit si Carmela na nakalayo na sa amin ay tumigil sa paghakbang. Pigil hininga akong nakatingin sa kanya. Hindi lang lumaki ang kanyang mata pagkakita kung sino ang kausap ni Asher. Hey Pogi, paano ka napunta dito? Tanong naman ni Sir Aris sabay buhat sa kanya. Diyos ko po, napakaliit naman ang mundo ng mga ito. Napakaraming hotel dito sa Makati pero dito pa talaga sila. Hindi ko alam kung nagbibiro ang tadhana o nagsisimula na naman ng isang uri ng laro para sa kanila. I will stay with my mommy. Magiliw na sagot ni Asher. Habang sila ay masaya na nagkukulitan ay parang isang nasaniban naman si Carmela na mahabang hakbang na naglakad palapit sa kanila. Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Taimtim kong dasal. Aris? Nanginginig na sambit ni Carmela. Lumingon sa kanya si Sir Aris. Napakunot noo siyang nakatingin kay Ma'am Carmela. Excuse me? Usal ni Sir Aris. Nabunutan ako ng tinik. Mommy! Tawag naman ni Asher. Aris! Muling sambit ni Carmela sabay sinubukang haplusin ang mukha ni Aris. Madam, hindi po siya si Sir Aris. Siya po si Sir Alexis. Pumagit na ako sa kanila ng singit. Hindi Aling Gloria. Kilalang kilala kong asawa ko mula sa kanyang tinig at mga tingin. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw si Aris. Tell me, you're just pranking? Nagsimula ng pumatak ang kanyang mga luha. I'm sorry miss pero hindi ako si Aris. Ako si Alexis. Pagsagot din ni Sir Aris. Nanatili namang nakayakap si Asher kay Sir Aris. Nanlambot si Ma'am Carmela na bumitaw sa pagkakahawak kay Sir Aris. I'm sorry. Nauutal na tura ni Ma'am Carmela. Sabay pinunasan ang kanyang luha bago tuluyang naglakad palayo sa amin. Naiwan kami sa hallway na nakatingin sa kanyang papalayong bulto. Muling kumunot ang noo ni Sir Aris na hindi maalis ang tingin sa pinuntahan ni Ma'am Carmela. Pasensya na po kayo, sir. Kararating lang po ni Ma'am Carmela, kaya baka namamalikmata lang po siya. Pagpapaliwanag ko kahit hindi naman kailangan. Okay lang po, Manang. Isama ko na po si Asher sa meeting ko kung okay lang po. It's just a simple dinner. Maagap niyang pagpapaalam. Po? Gulat kong sagot. Anong isasagot ko sa kanya? Ito na nga bang kinatatakutan ko eh. Please, Yaya. Biglang pauti ni Asher bago pa ako nakasagot. Sige po sir. Dito po ang aming magiging kwarto. Wala akong choice na sagot. Kung panahon na para sila ay magkatagpo, wala na akong magagawa pa doon. Ginawa ko naman ang parte ko. Kung bakit naman kasi ganoon ang kanilang tatay. Kahit ako natatakot kapag nakikita ko siya. Para siyang hindi tao. Pinanood ko silang masayang naghaharutan habang papalayo sa aming magiging kwarto ng 1 linggo. Malalim ako na pabuntong hininga. Gusto ko mang makialam pero kung babalikan ko ang itsura ni Aris na dinala sa amin ni Sir Marshall, mas gugustuhin kong itikom ang aking bibig. Ubos ang aking lakas na sumandal sa pintuan.